Praise you, Jesus. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. So, pasensya na po. Nagkaroon ng mga challenges, pero wala pong makakapigil sa ating pag-worship at pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, magandang or blessed Sunday sa bawat isa na naririto, pati na rin po yung sa ating mga kapatiran na nanonood. Mapagpalang linggo sa inyong lahat. Hallelujah. Muli po, kami po ang Walls of Salvation Church at please po pakishare po and like po ang ating mga video. Suportahan po natin ang ating mga churches at lahat ng mga gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Hindi puro, kung may mga time tayo sa iba na i-share natin ng mga TikTok na yan, share naman natin si Lord. Diba? Hallelujah. Hallelujah. So, muli po, you can message us kung may mga prayer intentions. Pwede kayong mag-message or direct message to us sa aming page. Hallelujah. At muli po, samahan nyo kami ngayong linggo upang muli na naman pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang mga nagawang kabutihan sa ating buhay. Hallelujah. So bago tayo magsimula at samahan nyo po kaming manalangin. So, ang aking mga kapatiran natin dito, mga kabataan, pray muna tayo kay Lord. So, maaari pong iniimbitahan ko po lahat na tumayo at ihanda po natin ang ating puso sa ating Panginoon. Gayon din po yung ating mga kapatiran dyan na nanonood at sumusubaybay. Maaari po sanang samahan nyo kaming manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Para sa ito, Panginoon, pikit po natin ang ating mga mata at ihanda ang ating puso sa Diyos. Shalababahama shikerarababahama. Shalarakababahabashi. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Tunay na Diyos, tunay na ibig sabihin ng pagmamahal ang iyong binigay sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, kinararangal ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, itinataas ka namin, Panginoon. Ama, sa inyo pong harapan, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba at nananalangin, Panginoon, sa iyong mataas na kapangyarihan. Nadinggin niyo po ang aming panalangin. Panginoon, narito po kami upang magpuri at magsamba sa inyo, Panginoon. Kami po ng aming mga kapatiran nandito sa simbahan, kasama na po ang aming mga kapatirang nanonood, Lord God. Ang aming boses po ay iisa, Panginoon, upang kayo ay purihin, sambahin at parangalan sa lahat ng mga ginawa nyo sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagsama sa amin, Lord. Sa bawat patak ng luha, sa bawat pag-agos ng dugo, sa araw-araw ng pakikibakal ng aming buhay, Panginoon. Lagi ka naming kasama, Lord God. Salamat, Panginoon, sa paggabay sa amin araw-araw. Hindi po kami buhay kung wala ka, Panginoon. Salamat sa hangin na aming nilalangap araw-araw, Panginoon. Salamat sa buhay na ibinigay nyo sa aming mga pamilya, mga anak, magulang, katrabaho, mga kakilala, kahit mga kaaway namin, Panginoon. Ikaw po ang dahilan, Panginoon, ng lahat ng yan. At gusto po namin ikaw ay dakilain, Panginoon. Gusto ka pa po namin makilala, maranasan ang tunay na pagmamahal na hindi kayang ibigay ng mga tao, Lord. You are our Lord, our Savior, our teacher, our everything, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat po, Lord God. Naway ang araw na to, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kaalaman. Basbasan niyo po ang mga tagapagsalita ngayong araw na to, Lord. Na ang kanyang mga salita, Panginoon, ay magsasabi ng katotohanan, ng spirito at katotohanan na galing sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, kinararangal ka namin. Inadakila ka namin, itinataas ka namin. Ikaw ang aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Hallelujah. Ito po'y samot dalangin namin sa pangalan ng aming anak, ng iyong anak, Panginoon, na aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's stay in the presence of worship. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na nandito kami upang bigyan ka ng papuri at pagsamba pagkat ikaw ang nararapat sa lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah. We praise your name. Di ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay, sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa po. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo na lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, ang aming itatanghal ang iyong pangalan sa hapon nito. Praise your name, Lord. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Hallelujah. Minsan pa. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y buhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming
binuhos. Kamangamahang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Nagsasamba, aawitan ka. Ikaw, Jesus, ang tanging pag-asa. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at galwal, hatian ay sa'yo. Hallelujah. Praise your name. Hallelujah. O Diyos, dakila ka, kahanga-hanga kang talaga. Tunay na ligaya, sa'yo lang nadama. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwal, hatian ay sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwal, hatian ay sa'yo. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Hallelujah, minsan pa. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwal, hatian ay sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwal, hatian ay sa'yo. Hallelujah. We praise you, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, sa inyong papurit, pagsamba, Lord Jesus. We praise your name, Lord. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Na tunay nga siyang itapat sa atin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig, Panginoon. Walang hanggang yung pag-ibig para sa amin, Lord Jesus. Kaya naman po, Panginoon, ito lamang po, Panginoon, na aming inaalay sa inyo, Panginoon. Alam po namin hindi po ito sapat, Lord Jesus, sa kabutihan at sa
katapatang patuloy niyo pinagkakalob sa amin, Lord Jesus. Pero sa aming papurit pagsamba sa inyo, Lord Jesus, tunay nga po, Panginoon, binibigay po namin ito sa inyo ng buong puso, Lord Jesus. Hallelujah. Sa paglipas ng araw, liwanag mo'y tanglaw. Sa bawat kilos mo, ako ang nasa isipan. Kumanghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko. Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko. Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko. Panginoon, kay buti mo, sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda, sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa. Kay ganda, kay ganda, sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda, sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa
laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako ay di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Salamat po, Jesus. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako ay di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang katulad mo. Binago mo ang hibig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Walang katulad. Yes, Lord. Tunay nga po, Panginoon, wala kang katulad. Binago mo ang ibig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang ibig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. Walang katulad. Yes, Lord. Walang katulad.
worship in silence. Let's just close our eyes and feel the love of God in our life. Isipin natin yung mga nagawa ng ating Panginoon. Marahil hindi lang isa, dalawa, 100, 1,000, 1,000,000, o hindi na mabilang pa. Isipin natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Isipin natin yung mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Isipin natin kung nasaan tayo ngayon. Isipin natin yung mga panahon na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. At isipin natin yung ngayon, nung kasama na natin ang Panginoon sa ating buhay. Nabilang na ba natin yung mga panahon na nanalangin tayo, na magkausap lang tayo ng Panginoon, na para bang kasama lang natin siya? Let's take advantage of that time. Dahil sa panahon ngayon, sobrang busy na tayo sa ating trabaho, sa ating eskwela, sa ating mga ginagawa sa buhay. At yes, Lord, nakakalimutan ho natin kayo, Panginoon. Minsan gumigising kami ng umaga na hindi man lang kami bumabati sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat, buhay kami, Panginoon. Salamat, humihinga kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, nandito kami ngayon. Nagtatrabaho, sumasahod, kumikita, nag-aaral, natututo, naglalakad, lumalakas, Panginoon, dahil sa inyo, Panginoon. Isipin muna natin ang Panginoon ngayon. Yung mga nagawa niya sa atin at di mabilang. Hallelujah. This is the day of the Lord. This is the day of worship and learning His Word. Oh, Jesus. Come on, let's worship in silence. Oh, Jesus. Come on, let's invite Jesus in our heart. Let's invite Jesus in our life. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Let's sing it while we're talking to the Lord. Yes, Lord, binago mo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, magpakailanman, Panginoon.
Let's give the glory and highest praises to our Father, to our Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sobrang bigat. Kanina, ngayon sobrang gana ngayon dahil kasama natin Panginoon. So hallelujah. So tuloy-tuloy na po natin. Tayo po'y magkamayan. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, mag-akapan. Lalaki sa babae, magkamayan. Batiin po natin yung bawat isa. Hallelujah! Hallelujah! Aking mamasdan, kalawakan, hindi ko maunawaan. Anong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan? Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! 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 Okay, makakaupo na po lahat. Blessed Sunday, everyone. Okay, so sa linggong ito, as you know, wala pa rin po sila Pastor Rainer. Nandun po sila nagbi-minister sa Norway. Pero as always, hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Meron po tayong sister church. Doon nga po sa church sa Taguig. Church po natin sa Taguig, sa Mount Moriah Global Ministries. At ngayong hapon pong ito, I think for the first time, meron po tayong resource speaker sa hapon na ito na siya po ay isang youth leader po dun sa Mount Moriah. And he is a Christian education coordinator din po. Matagal na rin po siya sa Mount Moriah, more than 10 years. So, without further ado, let us all welcome si Brother Leveren Suya. Yan, thank you po, Doktora. Yan po, good afternoon po sa lahat. Yan, so galing po akong MMGMI Taguig. Yan, isa rin po ako sa mga tinuturuan din po doon ni Pastor Rainer. Kaya naman po, masaya din po ako ang tawag to? Hinayaan niya po ako na makapag-share po, makapagbahagi po ng salita ni Lord dito po sa Parañaque po, sa church po natin sa Parañaque. So, again po, blessed afternoon po sa lahat. Ayan, so pwede nyo po bang ngitian po muna yung ating mga katabi? Ayan. Sabi mo, maganda ka, ang pogi mo ngayon, ah. Ayan po. Alam nyo po, no, okay lang po ba magkwento po muna ako ng konti? Kahit konti lang po. Yan, ayun po. Dito po sa, ito yung clicker po natin, no? Dito po sa sa SM Bikutan, familiar po ba kayo sa turon ng SM po? And so first time ko pong mapabili po diyan sa SM at nagkaroon lang po kami ng cute na conversation po nung tindera po ng turon kasi first time ko lang po. And nung bumili po ako, tinanong niya po sa akin kung ano daw po yung flavor ng turon na gusto ko. So, nung tinanong niya po kung anong flavor ng turon yung gusto ko, napaisip po ako kasi meron po palang
mga flavor ang turon sa SM. Nakabili na po ba kayo ng turon sa SM? So, tinanong ko po siya, sige po, ano po ba yung mga flavor po ng turon po ninyo? Ang sabi po sa akin, una, meron po kaming chocolate. So, sabi ko po, baka pwede naman po talagang ipalaman yun sa turon. Kaya po siguro meron pong turon flavor. At chocolate flavor na turon. So, sumunod naman daw po, yung pangalawa po naming flavor, ube naman po. Nasabi ko naman, baka siguro parang datingan ube halaya. No? Mga ganun pong. Pero yung pangatlo po na binanggit po na niya na flavor, medyo napaisip po ako ng bahagya. Kasi ang pangatlo daw po na flavor ng turon ay vanilla. So, nakatikim na po ba kayo ng turon na vanilla? So, sabi ko po, total ngayon ko lang po narinig yun, yun na lang po yung orderin ko. Nung sinabi ko po na pinili ko po yung vanilla na turon, bigla po siyang napatawa at tinanong niya po ulit ako. At sabi niya, ano nga po, sir, yung bibilin po ninyo? Ang sabi niya po sa akin, ang sabi ko po sa kanya, turon. Napatawa po siya dahil yung flavor po na binabanggit niya ay chocolate, ice cream. Ayun, so, sabi ko, kaya po pala may chocolate, ube, tsaka vanilla. Ice cream po pala yun. Sabi ko po, hindi ate, turon po ang bibilin ko. Anyone of you po na nagkaroon po ng ganong tagpo na kung saan, medyo kayo din po, medyo hindi nyo na rin po maintindihan kung ano yung mga tinatanong nyo minsan sa kausap nyo, o kaya meron po ba kayo nakausap or napabayad po kayo sa jeep, no? Sabi nyo, bayad po Lord. Yung parang, na ano po, napaano ka po na, ay, sorry Lord. Ay, sorry po, sir. Na kung saan, dahil po sa pagod, no, parang hindi na rin tama yung minsan medyo sabaw na po tayo sa trabaho. Kaya po, napakaganda, pagdating po sa prayer, kailangan rin po ng tamang pagtatanong sa Panginoon eh. May mga pagkakataon ho rin po kasi na kung saan, nagtatanong tayo kay Lord, pero hindi natin minsan maintindihan yung tinatanong natin. Diba sa mga kabataan po, no? Madalas tinatanong nila, Lord, kung hindi nyo po siya ibibigay sa akin, ako na lang po ang ibigay nyo sa kanya. O, diba? Yung mga ganun pong mga tanong. And, tamang-tama po, na-share po ni Pastor Mitch. Kaya ako po na-share din yung kwento na yon kasi mahalaga po na maintindihan po natin. Pagdating po sa panalangin, mayroon po tayong kailangang tamang paraan. Kaya last week po na-share po sa atin ni Pastor Mitch how to pray, di ba? Ano ba yung tamang pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin? Ano ba yung tamang pagtatanong sa Panginoon? Di ba? Ano yung tamang pag-search sa Kanya? And ano ba yung yung H, tamang pag-help or ask ng help sa Panginoon. And dito po, ngayon naman po, pag-uusapan naman po natin, ano po ba yung mga hindrances sa ating mga panalangin? Natanong niyo na po ba itong tanong na to? Meron po kaya ang Panginoon na bagay na kung saan, kapag ka nagdadasal tayo sa Kanya, hindi niya pinakikinggan? No? Ito nga ba yung tanong na ito, na pag sinabing hindrances to prayer, talaga, meron nga bang mga pagkakataon na hindi siya nakikinig? O meron pa itong ibang kahulugan, no? Itong hindrances to prayer. So, meron po akong i-share sa inyo sa 1 Peter po. Ito pong libro na to na sinulat po ni Pedro, sulat niya po sa mga Kristiyano nung mga panahon na yan na gino-govern po sila ng Roman Empire. Okay? So, ito pong sulat ni Pedro dito sa mga Kristiyano na to kasi nakakaranas po sila ng insulto, ng persecution, and alam po natin na during that time po, nung panahon po nila Peter, sobrang talagang grabe yung persecution na nararanasan po ng mga Kristiyano po doon. May pinapatay, di ba? Pero sabi po ni Peter, ini-encourage niya po yung mga Kristiyano doon na kung saan, sabi niya, kahit ganito pa man ang inyong ginagawa sa inyo, patuloy nyo pa rin ipakita yung pagmamahal sa kanila. No? Hayaan mo na makita na nila si Kristo sa buhay natin. No? So, tayo po ba, natanong na po ba natin sa sarili natin yon?
na sa lahat po ng mga ginagawa natin sa araw-araw, nakikita po ba sa akin si Kristo? Yan, pwede nyo bang tignan yung katabi nyo, nakikita nyo po ba sa Kanya si Kristo? Ayan, so, hindi naman po kayo nagdududa. Okay, nakikita naman po sa atin si Kristo. And, sabi niya, kapag ka nakatanggap kayo ng persecution, huwag nyong subukan gumante ng masama. Pero, bagkus, gantihan nyo ng kabutihan, gantihan nyo ng pagmamahal. Sa gayon din, sa pamamagitan rin nun, makilala nila si Kristo sa buhay natin. Kasi, imagine, kakaiba yung ganong approach eh. Ngayon po kasi, di ba, lagi po sa kasabihan, pag binato ka ng bato, di ba, batuhin mo rin ng hollow blocks, parang kakaiba po ngayon po sa panahon po natin ngayon eh, na pag, hindi po pwede po sa akin yung ganito. Kailangan po makakaganti po ako. Pero sabi po ni Pedro, ang totoong tagasunod ni Kristo, ang binabato po pagmamahal. And katulad rin po ng topic po natin today, na kung saan, kahit ganun pa man, di ba? Yung mga nararanasan natin sa buhay, meron man tayong mga tao na hindi tama yung ginagawa natin, anuhan natin, ipagdasal pa rin natin ng may pagmamahal. Amen? Kaya po, sa ating mga, dito po sa chapter 3, ito po yung sabi. Sabi niya in verse 7 po, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner, and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will, hinder your prayers. So ano nga po ba yung hinder? O ano po bang ibig sabihin ng salita pong hinder, no? So sabi po dito, yung hinder daw, sa Greek word enkopetestai, hindi ko lang po sure kung tama po yung pronunciation ko, pero sabi po dito, to cut or to strike in. Hence, to impede or interrupt. So, ibig sabihin po pala, yung hinder na sinasabi or yung context po dito ay hindi naman po dahil hindi talaga tayo pinakikinggan ng Diyos. Pero, may mga pagkakataon po na kung saan, kapag ka nadidisappoint tayo sa ating mga panalangin, o kaya naman nadidisappoint tayo sa tao dahil hindi po natin nagugustuhan yung kanilang asal, ito yung isang bagay na kung saan hindi na humihinto tayo na ipanalangin sila. So for example po, sa family setting, kapag ka po may mga pagkakataon na nainis po tayo sa kapatid natin, sa asawa po natin, nandoon po na nagkakaroon tayo ng hatred sa puso. And doon po nag-i-start na kung saan humihinto tayo na ipanalangin sila. Nawawalan po tayo ng desire na ipanalangin po sila. Kaya ito po yung pinaka-importante po sa panalangin na kung saan magkaroon tayo ng tamang puso sa panalangin natin, no? Na magkaroon tayo ng tamang puso na tulungan tayo ng Panginoon na ipanalangin pa rin natin kahit yung mga tao na ayaw nating or hirap nating mahalin. Okay? So, ano nga po ba yung mga hindrances ng ating mga panalangin? Ano-ano nga po ba yung mga yon? Yung una daw po is dishonoring relationships. Pagka po nagkaroon ng hindi pagrerespeto sa bawat isa sa isang pong pamilya, nagkakaroon po ng gulo, no? Kaya sabi po dito, actually po, bago po tong verse 7, meron po munang bilin si Pedro sa mga asawang babae bago po kay husband. Nasabi niya po doon, ni-encourage niya po doon yung mga asawang babae na kung saan igalang po daw nila yung mga kanilang mga asawang lalaki. I-respect po nila, mag-submit po sila kahit minsan hindi po understandable yung mga ginagawa ng husband nila. Pero sabi ni Peter, hindi, mahalin mo pa rin sila. Ipagdasal mo pa rin sila. Ipanalangin mo pa rin sila. Ngayon po, dito sa verse 7, nagkaroon po ng bagong transition, no? Sabi niya, naman po niya dito, husbands. Sino po yung may asawa po ditong lalaki? Ayan, yung mga asawa po natin lalaki. Husband, sabi po dito, in the same way, be considerate as you live with your
wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life. Sabi niya, so that nothing will hinder your prayers. Pagdating po dito sa verse 7, dun niya binanggit yung so that nothing will hinder your prayers. Ibig sabihin po ang mga husband po o mga lalaking asawa, since kayo po yung head of the family, ibig sabihin sa husband po nag-i-start ang buhay ng panalangin. Nagag-agree po ba kayo doon? Sa asawang lalaki daw po nag-i-start ang prayer. Kaya ang bilin po ni Paul, sabi niya para hindi mawala o hindi mahinder yung prayers mo, sabi niya, be considerate. Pakisabi nga ho yun, be considerate. Be considerate. And may mga pagkakataon ho ba na, sa mga asawang lalaki, may mga pagkakataon ho ba na hindi nyo po naiintindihan yung inyong mga asawa? No? May mga pagkakataon ho ba na kapag ka nagpaalam po kayo, for example, gawin tong isang bagay na to, tapos kapag ka ho naman pinayagan nyo naman po sila, bigla naman po magagalit, no? Pag ginawa po ninyo. May mga ganun po ba? May mga ganun po bang issue? Or kaya naman po, ginawa, agree po si brother. Pero, meron po ba mga pagkakataon na ganun? Or minsan naman po, hindi nyo po maintindihan, kakapasok nyo pa lang po sa bahay. Diba? Galit po siya agad. Ayan. So, meron po talagang ganun, no? Pero bakit po kaya? So, titignan po natin sa perspective po ng Bible kung bakit nga po ba may mga ganun tagpo sa isang tahanan, sa isang family. So, meron po akong introduce sa inyo. Alam ko, familiar na po kayo sa kanila. Si Abraham and Sarai. Okay, familiar po ba kayo sa kanila? So, kung gusto nyo pong tumatag pa po yung relationship nyo bilang mag-asawa, ito po isama nyo po sa devotion. Maganda po yung kanilang, marami po kayong mapupulot na aral po sa kanilang mag-asawa. Pero meron pong isang bahagi o parte ng kanilang buhay na kung saan meron tayong pwedeng matutunan pagdating sa pagiging be considerate. Yan. So meron pong istorya sa Bible o dito po sa buhay po nila na kung saan si Lord po, pinangakuan niya po si Abraham na magkakaroon po siya ng anak. Hindi lang anak, pero maraming anak. Okay po? So, nung pinangakuan po ni Lord si Abraham, 10 years, nung pinangakuan siya, after 10 years, si Sarah, hindi pa rin po siya nabubuntis or hindi pa rin po siya nagkakaroon ng anak. Ngayon po, meron pong magandang suggestion. Itong si Sarah, nagkaroon po siya ng suggestion kay Abraham at ito po yun. No, in Genesis chapter 16, verse 2, sabi niya po rito, kaya sinabi ni Sarah kay Abraham, makinig ka. So, hindi ako binigyan ni Lord ng anak, sipingan mo na lang ang alipin ko. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. So, yun yung sinuggest niya. No? Sige, ito na lang yung slave ko. O baka sakaling magkaanak kayo. No? Ituturon ko na rin siya parang anak niya, o parang sa akin na lang rin. So, pumayag naman agad si Abraham. Okay, sige. To cut the long story short po, nung pumayag po si Abraham, nabuntis po. Ang pangalan po nung slave po ni Sarah is si Hagai. Nung nagkaroon na po siya nabuntis na po, kaso may nagkaroon ng problema. Nagmayabang to si Hagai. Siguro, hindi na maayos yung pakikitungo niya kay Sarah. Doon po sa scripture, ganito po ang pagkakasabi na minamaliit niya po si Sarah. Siguro po dahil nga po hindi magkaroon ng anak si Sarah eh. Kaya siya, nagkaanak siya. Kaya nagkaroon ng ganong conflict po sa family. Ngayon po, dahil nagkaroon ng conflict nun, ito po ngayon yung sagot o sinabi po ni Sarah kay Abraham. Sabi niya po, alam mo, Abraham, kasalanan mo, kaya inuinsulti ako ni Hagar. Binigay ko siya sa iyo para malaman niyang buntis siya, minamaliit niya ako. Si Lord na ang mag-judge kung sino sa ating dalawa ang tama. Kung titingnan niyo po yung story, parang siya po yung nag-suggest nung una, no? Na sabi niya, ikaw naman, kung ilalagay ko po yung sarili ko kay Abraham, sabi ko, ikaw naman yung nag-suggest, Diba?
Ikaw naman yung nagsuggest na gawin ko to. Pero ba't ako yung may kasalanan? No? May mga pagkakataon na ganun, no? Sabi mo, bilhin ko to. Nung binili ko, bakit nagagalit ka? Sabi mo, wala na tayong pera. No? Kaya, dito makikita natin na kung saan nilagay ng Panginoon itong mga bagay na to para meron po tayong matutunan. Ngayon po, nakita po ba natin kung saan po ang hugot ni Sarah? Marahil siguro nung mga panahon na pinangakuan ni Abraham, ng Panginoon si Abraham, excited rin doon sa Sarah na magkaroon ng anak. Diba? Lahat naman po ng babae gusto magkaroon ng anak, no? Kaso nung sinuggest niya, ito na lang yung naging last resort niya, naging last option niya, na kung saan nag-compromise na siya, dahil siguro na-frustrate na siya, naging impatient na siya, dahil hindi po siya talaga magkaroon ng anak. Kaso, ang problema po kay Abraham, hindi niya po yun nabasa. No? Hindi siya naging considerate na kung saan, hindi niya muna inassess yung situation. No? May mga pagkakataon po ba na ganon, na kung saan, nagugulat na lang po kayo, nagagalit na lang po yung asawa niyo. Pero, dumating rin ba sa time na kung saan, naging considerate kayo, at iniisip po muna natin kung saan po nanguhugot yung asawa ko. No? Nung panahon na kung saan, minsan po kasi marami pong words ang mga girls po, no? Yung mga asawa natin lalaki, marami po sila mga iba't ibang klase ng interpretation, no? Hindi po, kumbaga, pag kunyari sinabi, Han, bibili naman muna akong sapatos, no? May times na ikaw bahala, no? Pero marami na pong meaning sa kanila po yun. No? Ikaw po bahala, ikaw bahala, basta wag ka na uuwi dito. Ikaw bahala, basta sisiguraduhin ko, di ka magiging masaya mo pagbili mo. So, kailangan po, as a head of a family po, marunong po tayong bumasa, no, ng ating asawa. Kasi ako po, kahit po nung high school pa po ako, pag sinabi po ng nanay ko, hindi ko na po ipipilit dahil alam kong isang linggong di ako magiging masaya. Kaya po, lalo na po kayo na magkaasawa, matagal na po kayo nagsama, kailangan po natin matutunan na kung saan, as a head of family, tayo yung mas understandable. Tayo yung magiging more considerate doon sa ating mga babaeng, mga asawa po natin, no? Na kung saan, tinitignan po muna natin, pag nakataas yung kilay, alam ko na yan. No? Kapag ito lang yung ulam ko, parang may something, parang di pinagandaan. Mukhang galit to, parang hindi magi-increase yung bibigay sa aking baon, So, kailangan natin pong maintindihan yon. Ngayon naman po, punta naman po tayo sa mga babaeng asawa. Dito po ba, may mga babae po ba asawa po dito? And sa mga wife po, no? Meron pong problema kasi dito si Sarah na dalawang ba. Una, hindi niya sinabi yung totoo niyang nararamdaman kaya nagkaroon ng conflict. May mga pagkakataon po kasi ang babae po, kapag po nagsasalita po kasi sila, isang word lang, pero yun nga po, maraming interpretation, pero hindi nila na-express or hindi nila masyadong sinasabi kung ano yung totoo nilang nararamdaman. Yung pangalawa naman po problema, nag-express naman, sobra-sobra naman po, no? Parang ang dami na po mga sinasabi. And be very careful po kasi meron po mga ganyang pagkakataon. And dyan po nagkakaroon ng hindi po pagkakaintindihan. Kapag hindi po tayo specific sa ating nararamdaman, no? Sa mga babaeng asawa po. Kaya po marami po mga naghihiwalay dahil hindi po sila nagkakaintindihan, hindi po sila nagiging transparent po sa kanilang mga nararamdaman. Or kaya naman po, sa sobrang transparent, sobra naman pong dami po ng mga masasakit na minsan na nasasabi, sa dala po ng galit, minsan, katulad po ni Abraham, tinitake it seriously po nila. Katulad po nung sinabi ni Sarah, di ba? Ginrab po agad ni Abraham. Sige, gawin ko daw, sabi po Sabi ni Sarah, gawin ko daw. Kaya, ganon. Kaya po, tayo po, lalo na po doon sa mga wife po natin, kapag in-instruct po natin yung asawa natin, be specific po, lalo po sa mga grocery, no? Specific po, pure foods, hotdog, yan.
ano po talaga natin, i-specific po natin para hindi po tayo, naiintindihan po tayo ng asawa. Ito. Kasi pag nilagay minsan natin, no, na pag nag-grocery, ito bilin mo. Minsan, mali yung mabibili, di ba? Magagalit po tayo, no? So, kaya po, maganda po na kung saan magiging transparent din po tayo sa nararamdaman din natin kung ano talaga yung totoo, no? And sa mga anak din po natin, no? Minsan, hindi lang tayo maging nanay at tatay po sa kanila, maging isa rin po tayong minsan na kaibigan po sa kanila. Tignan po muna natin kung saan po nanguhugot yung bakit po nila ginagawa ito, bakit po sila laging sumasama sa ganito mga kaibigan nila. Para po hindi nakikita po natin at nalalaman at naiintindihan po natin. Kaya ko po ine-explain po ng lahat ng ito kasi ito po yung mga bagay na kung saan kapag ka po nagkakaintindihan po sa loob ng bahay, nagkakaroon po tayo ng desire to pray a right prayer. Hindi po masama yung loob natin. Di ba, ang hirap po na mag-pray ng sama ng loob. Lord, alam mo, ito yung mga ginagawa ng asawa ko, ito lalagi. Pero kapag ka nagkakaroon tayo ng right desire, nagkakaroon tayo ng understanding sa loob ng bahay, na ibibigkas natin yung mga tamang panalangin sa Panginoon, na kung saan si Lord naman, binabago niya tayo. Unting-unting binabago yung kaating mga puso sa ating mga panalangin. Sabi po dito sa statistic, the most common reasons daw po ng mga nagdi-divorce po na couples is lack of commitment. Yung dahil po nagkakaroon po sila ng lack of commitment, nasanay na po sila na kung saan bangayan na lang po ng bangayan, hindi na lang po nagkakaroon ng intindihan, nawawala yung pagmamahal sa bawat isa. No? Napakasakit po na kung saan dumarating sa punto na kung saan nai-stop na tayong ipag-pray yung family natin, yung asawa natin, yung mga anak po natin. Sino po sa inyo, evaluate nyo na lang po yung sarili po ninyo. Kailan ko huling pinag-pray ang aking asawa? Kailan ko huling pinag-pray ang aking mga anak? Good thing, kung sabihin mo, recently lang, kahapon, kanina, pero nagkakaroon ng problema kung saan, bakit hindi mo na sila pinagpipray? Diba? Bakit matagal mo na nung huling yung prayer mo na yun? Kaya tama po itong statistics na to no? After po ng lack of commitment, magkakaroon ng argue sa bahay, tapos magkakaroon na po ng infidelity, no? Nagkakaroon na po, nawawasak na po yung pamilya. Kaya po, importante po ito. Kaya po dito, in Psalms chapter 37 po, verse 4, ang sabi po dito, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Last week po, tinuro po sa atin yung unang part po ng panalangin. Sabi po doon sa unang part ng panalangin, Our Father in heaven, hallowed be your name. So, nag-start daw po sa worshiping the Lord. Kaya pag in-start po natin yung delighting yourself, worshiping the Lord, babaguhin ni Lord Lord, alam niyo po, Panginoon, makasalanan po ako. Madalas po, Panginoon, hindi ko naiintindihan sa sarili ko. Maraming mga taong hindi nakakaintindi sa akin kung bakit madalas akong nagagalit o hindi tama yung attitude ko. Pero Lord, Ikaw naiintindihan mo ko, sapat yung pagmamahal mo sa akin at patuloy mo akong iniunawa. That's the time that you're delighting in the Lord. Now, next, and He will give you the desires of your heart. Sabi doon, and He will give you the desires of your heart. Magbibigyan ka ni Lord ng tamang prayer, tamang desire sa heart. Alam mo, Lord, masama yung loob ko sa mister ko ngayon dahil ito yung mga ginawa niya, pero gusto ko rin siyang patawarin kasi ako rin naman po hindi tama yung naging puso ko sa inyo Ito rin po, ako din po, may mga pagkakataon na hindi ko po maintindihan yung sarili ko, pero pilit nyo pa rin akong iniintindi, kaya iintindihin ko rin po yung asawa ko. And that's the time na kapag binigay tayo ng desire ni Lord,
dumadating sa point na kung saan inaayos ni Lord yung puso natin na tama na yung nagiging prayer natin sa ating family, sa ating asawa, doon sa ating mga anak. Kaya, it's very important that you continue pray. Kaya nga po, di ba, sabi, familiar po ba kayo dito? A family that prays together, stays together. Kasi the more po na natututunan natin na araw-araw nating pinapanalangin ang ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, pamilya, anak, then that's the time na si Lord tinutulungan tayong palalimin yung desire natin para mahalin sila ng lubos. And ma-experience din natin yung goodness and faithful ni Lord sa araw-araw dahil sa pakikipag-connecta natin sa Kanya. Amen? So, yun po yung unang part. Yun po yung una, yung dishonoring relationship. Yung pangalawa naman po, desiring wrongly. Sabi naman po dito, verse 9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because to this, you were called so that you may inherit the blessing. Sa normal response po nating mga tao, ang hirap po talaga na gantihan ng kabutihan yung gumagawa sa atin ng kasamaan. Tama po ba? Diba? Yung tipong kapag sa trabaho, yung mga bagay na kung saan pine-personal ka, parang ang hirap silang mahalin, ang hirap nilang intindihin. Lalo na minsan, Lord, di ko na ipagpipray yan. Masama naman ugali niyan eh. Hindi naman nagiging mabuti sa akin yan eh. Pero dito sa tinuturo sa atin ni Lord, na kung saan, hindi anak, hindi yan yung will ko. Hindi yan yung tamang desire na dapat mong ma-desire. Kasi sabi ni Lord, hindi ipakita mo pa rin, mahalin mo pa rin sila. Same thing with our prayer. Ano ba yung mga bagay na kung saan pinagpe-pray mo ngayon na align pa rin sa will ni Lord? Alam niyo po, isa sa mga bagay po na kung saan, kaya po tayo humihinto sa panalangin kapag po na-disappoint po tayo sa ating mga prayer. Meron po ba kayong mga ganong naging experience po na na-disappoint kayo kay Lord kasi hindi niya sinagot or parang hindi niya binaliwala niya yung panalangin mo kaya ka na-disappoint? May mga pagkakataon po ba na ito yung mga pinagpipray mo pero iba yung nangyayari? Kaya ikaw, nadi-disappoint ka, nag-stop ka na mag-pray. And kapag po ganun, tignan po muna natin, no? Ganun lang naman po yung sagot ni Lord. Check po natin, will nga ba to ni Lord? Kalooban ba ng Panginoon na itong mga pinapanalangin ko? At kung kalooban man niya ito, hanapin at tignan muna natin. Huwag muna tayo agad ma-disappoint. Baka meron siya kasing magandang sagot doon sa panalangin kaysa doon sa bagay na inaasahan mo na mangyari. No? Kapag ka nag-disappoint tayo, darating yung part na kung saan magdududa ka na sa kakayanan ng Panginoon. Lord, kaya mo ba talaga itong gawin? Lord, kaya mo pa ba ito talaga, Lord, pagalingin? Kaya mo ba ito, Lord, na yung promise mo sa akin, maitutupad mo pa rin, maibibigay mo pa rin? Sabi mo, Lord, di mo kami pababayaan. Lord, di mo kami iiwan. Kaya mo pa rin bang ibigay ito sa amin? No? Alam niyo po, meron po akong pinsan na na-hospitalize po nung 2021, no? Pandemic pa po ito. Nagkaroon po siya ng kidney failure. And actually, second life niya na po yun. Kasi sabi po, sinugad siya sa ER, munti ka na po siyang malason dahil hindi niya nga po nailalabas yung mga toxic sa katawan niya, gawa ng hindi na po nagpa-function ng maayos yung kidney niya. And nakuha niya po kasi yung ganong sakit dahil po sa kanyang bisyo. So, medyo malakas po talaga siyang manigarilyo, malakas po siyang uminom. Kaya yun po yung naging side effect nung yung habit niya, no, na pag-iinom ng alak tsaka paninigarilyo po. And doon po sa part na yon, sinugod ko po agad siya doon sa hospital kasi I know na medyo down po siya on that time. Gawa ng first time niya pong makaranas ng ganon and muntikan pa po siya talagang mawala.
So, pinuntahan ko po siya agad. Kahit pandemic, pinuntahan ko po siya agad. Pinag-pray ko po siya. Pinatanggap po natin siya sa Panginoon. And praise God, tumanggap po siya sa Panginoon at doon niya nakilala ng lubusan ng totoo si Jesus Christ. And pangalawa po naming declaration sa prayer po namin. Sabi namin, Lord, panalangin po namin na magkaroon po siya ng bagong kidney. Kasi nga po, kung titignan po, parang medyo bulok na talaga yung kidney niya. Hindi na po nagpa-function ng tama o ng ayos. Kaya sabi namin, Lord, declaration po namin na bigyan niyo po siya ng bagong kidney. We declare miracle upon miracle doon sa buhay niya. And we declare by faith, naniwala kami, tinayuan namin yung pananampalataya namin na yun, na tutugunin ng Panginoon na bigyan siya ng bagong kidney. At alam niyo po, praise God, ngayong 2024 po, ayun, nagda-dialysis pa rin po siya. Hindi pa rin po gumaling yung kidney niya. Pero truly, talagang sinagot po ng Panginoon yung aming panalangin. Alam niyo po, nung sinabi namin na bagong kidney, iba pala yung tugon ng Panginoon, higit pa doon sa bagay na hinihingi namin. Sinabi namin na, Lord, bigyan niyo po siya ng bagong kidney. Sabi ni Lord, hindi bagong kidney ang ibibigay ko sa'yo. Pero sabi niya, bagong buhay. Can you imagine that? Kung saan, grabe pala pag sumasagot si Lord, higit pa sa mga bagay na hinihingi mo. Ngayon, paano bagong buhay? Alam niyo po dati, lagi lang po siya nagsa-sideline. Hindi po siya nagtatagal sa trabaho. Hindi po siya makahanap ng maayos sa trabaho gawa ng bisyo. Pero ngayon po, dahil po may bagong buhay na siya sa Panginoon, doon pa siya mismo nagkaroon ng mas maayos na magandang trabaho kaysa noon na sa tingin niya healthy siya. Ngayon po, na kung saan nangihina siya, nagda-dialysis siya every week, doon pa po siya nagkaroon ng maayos na buhay. Doon pa po siya nagkaroon ng maayos na trabaho. Alam niyo po, sabi ko nga po sa kanya, alam mo bro, kuya tawag ko sa kanya, alam mo kuya, ganun talaga no, pagka may mga bagay kang handang isuko sa Panginoon, meron rin siya mga bagay na pinto na ibubuksan para sa'yo. Kaya, ano ba yung mga bagay na kung saan nadi-disappoint ka na doon sa panalangin mo? Kaya huminto ka na ipanalangin yon. Yung hindi ka na naniniwala na magkakaayos pa kayo ng kamag-anak mo, maayos pa yung pamilya mo. Ano ba yung mga panalangin mo na kung saan ito pa rin na give up mo na kasi nagda-doubt ka na. Baka yung minsan yung panalangin mo na kung saan, Lord, panalangin ko na gusto kong yumaman. Pero baka ang sagot ng Panginoon sa'yo, hindi. Ang gusto kong isagot sa'yo, tuturuan kitang maging kontento. Kasi, alam ko, kapag ka naging kontento ka, mas mayaman ka pa sa mayaman lang sa pera dahil may kapayapaan ka sa puso. Hindi mo kailangan habulin yung mga bagay na kung saan mapapagod ka lang, no? Kaya tuturuan kita maging kontento. Doon naman po sa bagay na kung saan nananalangin po kayo ng kagalingan doon sa may mga sakit. Baka minsan, ang sagot doon sa panalangin mo, hindi ka gumaling muna, pero bigyan ka pa niya ng panibagong buhay. Alam niyo po, marami naman pong mga tao na wala naman pong sakit pero bigla na lang pong nawawala. Pero ikaw, yung panalangin mo na sana gumaling ako, pero na-disappoint ka, nag-give up ka na dahil di ka pa rin gumagaling. Pero di mo lang nakikita na yung sagot sa panalangin mo na gumaling ka, ay mabuhay ka pa. Napiliin ka niya mabuhay pa sa mga susunod na araw. Kaya po, grabe po na magpasalamat tayo sa Panginoon na baka hindi ba talaga natin o hindi ba talaga sinasagot ng Panginoon yung panalangin natin o sadyang hindi lang natin talaga hinahanap yung sagot niya doon sa ating mga panalangin. Kaya minsan tignan po natin, lawakan po natin yung puso natin habang nagsisiyasat tayo sa Panginoon. Natignan natin, hindi nga ba talaga sinagot ni Lord o sinagot niya na hindi lang natin gusto yung saging sagot niya. Kaya alam niyo po, sabi dito sa Romans 8 chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called
according to His purpose. Sabi niya, lahat ng mga bagay, all things work together for good. Saan daw? To those who love God. Kung ikaw, alam mo, mahal mo, Panginoon, patuloy ka pa rin naniniwala sa Kanya na itatawid ka niya sa araw-araw. Hindi ka niya pababayaan. Yung bagay na pilit mong pinapanalangin, pinangahawakan mo pa rin hanggang ngayon, ang pangako ng Panginoon, all things work together for good. Kasi mahal mo siya at mahal ka niya. And that's the time na saan makikita mo, to those who are called according to His purpose. Hindi bingi si Lord. Sumasagot siya sa mga panalangin. Pinakikinggan niya lahat ng ating mga hinaing. Ang kailangan mo lang gawin, manampalataya, magpatuloy na magtiwala, at hindi ka huminto sa iyong panalangin. Amen? Yan. And lastly po, ito po yung pinaka mahirap po sa lahat. Isa sa mga bagay po na naghihinder po sa ating panalangin, yung disobedient. Kapag hindi po tayo sumusunod sa Panginoon, doon sa kalooban po ng Panginoon, marami po mga bagay na gusto sanang ibigay sa atin ang ating Panginoon sa atin. Kaso, nagkakaroon tayo ng disobedient heart. Okay? Meron po mga paniniwala na kung saan, kapag daw po nagkakaroon sila ng kasalanan, meron daw pong katumbas na numero ng panalangin. So, kung malaki po yung kasalanan mo, meron pong prescription, okay, yung isang priest na kung saan, ito yung panalangin mo, ulitin mo na ganitong beses. And that's the time daw po na mawawala na yung kanilang mga kasalanan. Pero, mukhang sa tingin natin na parang totoo, pero actually, hindi po yun yung katotohanan. Hindi po yun yung totoo. Dahil po, ang pagkakaroon po ng tinatawag na repentance, hindi lang po siya pagbabanggit o pagsasabi ng I'm sorry, Lord. Nagkakaroon po ito ng kaakibat na aksyon, ng resist doon sa mga bagay na hindi kalooban o nais ng Panginoon. Kaya po, review lang po, kapag po ba tinanggap po natin si Jesus Christ bilang ating Diyos at tagapagligtas sa ating mga buhay, pinatawad na ho ba tayo ng Panginoon mga kasalanan natin na nagawa noon, ngayon, at sa mga susunod pa na mga araw? Totoo ho ba yun? Na kapag tinanggap po natin si Jesus Christ, lahat po ng kasalanan natin, pinatawad niya na po. Tama po ba o hindi? Tama. Tama po yun. Pinatawad na po. Ngayon po, nung tinuro po sa atin kung paano manalangin, bakit po natin kailangan humingi pa po ng kapatawaran kung gayon naman, pinatawad niya na tayo sa ating mga kasalanan? Na-try niyo po bang maisip yun? Oo nga, no? Pinatawad na po ako ng Panginoon sa lahat ng aking mga kasalanan, pero nananalangin pa rin ako na humingi sa Kanya ng kapatawaran. Kasi po, ang repentance, ibig sabihin po, panunumbalik mo sa Panginoon. Hindi lang siya hindi lang siya simpleng pagsabi lang na I'm sorry, pero itinutuon mo pa rin pabalik ang puso mo sa Panginoon para hindi ka masanay at hindi mo alisin sa puso mo na, Lord, gusto ko sumunod sa iyo at ayokong mamuhay sa kasalanan. Kaya po, meron pong storya sa Biblia, sa Exodus po, na kung kilala nyo po ba si Moses? At saka yung, kalaban niya, si Pharaoh. Ayan. So, ito pong story na to, ito po yung pampitong salot na dumating sa kanila. Kasi matigas po yung ulo talaga ni Pharaoh eh. Parang ayaw niyang palayain yung mga Israelites during that time. Gusto na ni Lord pakawalan dahil inaalipin tong mga Israelites na to. Ngayon, nagmamatigas pa rin si Pharaoh hanggang sa dumating yung pagkakataon na nagpadala ng Diyos ng pangpitong salot. At yun umulan ng ice cube. Na alam niyo naman po yung mga ice cube, yung mga malalaki po, no? So, minsan po iniisip kasi natin, parang snow. Pero hindi po, no? Kapag po tinamaan po talaga kayo ng mga
cubes na yon, talaga pong pwede nyo pong ikamatay dahil sa sobrang tigas po nun. And nagkaroon din ng malalakas na kulog hanggang sa dumating yung point na natakot na si Pharaoh. Sabi niya kay Moises, sige na, nagkasala na ako, pakisabi sa Diyos na itigil niya na itong salat na to. So pumayag naman si Moses na sundin yung hiling niya, hiniling niya sa Panginoon na migil na itong kulog at kidlat na to, yung niebe. Kaso, nung hininto na to ni Moses, ito yung nangyari. Sabi niya, but when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunder had ceased, he sinned yet again and hardened his heart, he and his servants. Dumating pa rin sa point na kung saan tumigas na nung sobra yung puso niya, na kahit nalaman niya na kasalanan yon, yung ginagawa niya, tinigasan niya pa rin yung puso niya at sinunod niya pa rin yung nais niya. And ito yung sinasabi ko na ang genuine repentance, that you turn your heart to God, nagkakaroon ka ng takot sa Panginoon na hindi mo kayang lumayo sa Kanya, kaya babalik ka agad. Ito po yung isang sa pinaka nakakatakot, no? Na alam mo na siyang mali na ginagawa, pero in-embrace mo na lang at sinanay mo na lang yung sarili mo na maging okay hanggang sa hindi ka na nagsusorry kay Lord. Hindi ka na nagre-repent. And that's the time na kung saan naghihindran sa'yo sa tamang panalangin na manumbalik yung joy mo kay Lord. Kasi nagpapatuloy ka doon sa bagay na nagpipigil sa'yo dahil alam mo na nakakagawa ka ng kasalanan. And tinatanggap mo na lang, ini-embrace mo na lang. Any one of you na na may ganun pa rin na kasalanan, na hindi mo nahihirapan kang bitawan dahil tingin mo, sarap sa feeling, tingin mo, nag-e-enjoy ka pa, or maybe, may mga bagay ka na alam mo, madidisobey mo yung parents mo, madidisrespect mo sila, pero dahil yun pa rin yung nais mo, tinigisan mo na lang yung puso mo, tiniis mo na lang na kahit alam mo kasalanan, tinuloy mo pa rin. Pero sabi ni Lord, hindi ito yung kalooban ni Lord sa atin. Gusto ni Lord, lagi tayong merong puso na laging nagdedepende sa Kanya at patuloy na sumusunod sa kalooban niya. Kaya po, ngayon po, search our hearts. Ano po ba yung mga kasalanan natin na patuloy pa rin natin na ginagawa? Na higpit-higpit pa rin ang ating pagkakakapit doon na hindi natin magbitawan. That's the time that ask a help to God na tulungan niya tayo na mabitawan yun. Tulungan niya tayo na kung saan magpakumbaba, mag-submit sa kung ano yung nais niya at magpatuloy doon sa kalooban niya. Kaya po, sabi naman, ang promise naman po dito ni Lord, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sabi ni Lord, kapag nagpakumbaba tayo, hinayaan natin na i-confess ang ating mga kasalanan. Sabi niya, hindi ka rin naman niya susukuan na patawarin ka niya. Because He is faithful and just to forgive us our sins. Amen? Amen. Kaya, ngayon po, baka meron po tayo na mga parte na po sa buhay natin na sumasama na po yung loob natin kay Lord. Lord, nadidisappoint ako sa'yo. Lord, napu-frustrate ako sa'yo. May mga panalangin ako, Panginoon, na mga bagay na gusto ko mangyari. Pero, parang palala pa ng palala. Yung sitwasyon na gusto ko sana, Lord, gusto ko sana, pinagpipray ko na maayos tong situation na to eh. Pero, habang tumatagal, Lord, parang hindi, pagulo pa ng pagulo. Pero sabi ni Lord, He is faithful. He is good. He is still good. And walang hangad ang Diyos sa Kanyang mga anak na hindi ikabubuti. Laging hangad ng Panginoon sa Kanyang mga anak ay ikabubuti niya.
Kaya right now, as we bow our heads and close our eyes, search our hearts, try to connect with God. Lord, ano ba yung mga bagay na kung saan sinukuan ko ng panampalatayaan? Lord, ano ba yung mga bagay na kung saan alam ko kasalanan, pero hindi ko po siya mabitawan. Lord, ano po yung parte sa buhay po namin sa pamilya na kung saan patuloy ko pa rin ginagawa kahit alam kong nakakasakit na sa asawa ko, sa mga anak ko. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maayos po ito. Bigyan niyo kami ng tamang desire kung ano po yung dapat gawin at sumunod, Panginoon, sa kalooban niyo. Lord, may mga pagkakataon na kung saan pinipili namin yung nais ng aming laman. Pero Lord, tulungan niyo po kami na makita ang nais at kalooban po ninyo. Alam ko po, Panginoon, na may mga pagkakataon na hindi ko rin naiintindihan yung aking sarili, hindi ko naiintindihan ng aking mga magulang, hindi ko naiintindihan ng aking asawa. Pero salamat dahil isa ako sa nakatanggap ng grasya mo, Panginoon, ng lubusang pagmamahal mo, Panginoon. Kaya magagawa ko rin silang patawarin, magagawa ko silang mahalin, magagawa ko sila, Panginoon, maintindihan, Panginoon. And right now, Lord, kung meron man, Panginoon, mga tao rito na hindi pa rin po nakakawala sa regret, meron po silang mga regret sa buhay, meron po silang mga tao na hindi pa rin ngayon mapatawad. Lord, help them. Lord, palayain niyo po sila sa kanilang mga nararamdaman, sa kanilang galit, sa kanilang mga regrets. At dalangin ko, Panginoon, na maranasan po nila yung kapahingahan po ngayong hapon na ito. Maranasan po nila, Lord, yung pagmamahal po ninyo, na maintindihan po nila na kahit kailan, Panginoon, kayo po ang naging kanilang tatay. Kayo po ang naging kanilang pastol. Kayo po ang kanilang naging Diyos sa araw-araw. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain ng kanilang mga pamilya. Patuloy niyo pong bigyan ng probisyon. Ano man ang mga pangangailangan po nila, kayo po patuloy na mag-provide. At sa araw-araw po, nahaharapin nila. Dalangin ko po, nabigyan niyo po sila, Panginoon, ng malakas at malakas na pananampalataya, Panginoon, sa inyo, na hindi po nila susukuan kung ano man yung mga bagay na kanilang ipinapanalangin. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen po. God bless po. Thank you po, Brother Levy. Mayroon po ba kayong natutunan sa hapon na ito? Amen. So, thank you sa inyong message. Mga hindrances to our prayer, napaka-importante. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Yung verse po na binigay ni Lord ay nasa Proverbs 3, verse 9. Sabi nga po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over the new wine. So, napakatotoo po nito. Yung iba po sa atin, whether trabaho man, business, pero totoo po yun, basta binalik po natin kay Lord yung ating ikapo at ang ating mga handog. Tunay, binabalik niya po to sa atin, siksik, liglig at umaapaw. So, I encourage everyone na patuloy pong maging tapat sa ating pagbibigay sa Panginoon. Manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you po sa inyong salita sa hapon na ito. At right now, Panginoon, nais po namin ihain sa inyong harapan ang aming mga ikapo at ang aming mga handog. Lord, kilala niyo po ang bawat isa sa amin. Alam niyo po ang sitwasyon ng aming mga buhay. But right now, we just choose to obey you and we just want to honor you with our tithes and offering. At nawa, Panginoon, maging kaaya-aya po ang halaga nito na ibibigay namin. At
Nawa, Panginoon, at ito po ay ni isang 5 po ay walang masasayang. Ito po ay magagamit sa lalo pang ikalalaganap na inyong kaharian. So once more, Lord, we honor you with our tithes and our offerings. In Jesus' name we pray. Pwede na po natin ilagay dito sa harap na box yung ating mga ikabot tsaka handog. Okay, bago po tayo magtapos, I notice po, meron po pala tayong mga first-timer. So, gusto po natin i-welcome yung mga bagong mga muka. Pwede ko pong patayuin yung ating sister sa likod ni Brother Chris. Ano pong pangalan nila? Crystal, kapangalan pa ng anak namin. Diyan ka lang, tayo ka lang po. Si Brother, tayo po. Si Brother Dante po. Friend po ni Brother Kit. At ang mga first time ba, mga taga mga Moraya, si Brother Earl, Sister Shine, si Brother Levy, sana si Sister Kirstel, tsaka Brother Mitch, luma na. Thank you. So ano po sasabihin natin, Walls of Salvation sa kanila? 1, 2, you are welcome. Thank you po. Makaupo na po. So, thank you po sa hapon, sa lahat po ng umattend. At nandito po si Pastor Mitch to give us the closing prayer for our service. Shall we all stand po? I believe that the Word of God has already speak to our hearts right now. Pero isang munting paalala, surely the hand of the Lord is not that short to reach out for us. But it is our iniquities that keeps Him not reaching out to us. You know what? Alam niyo po kanina nang sinasabi ng ganito, I hope baunin natin na pagsimula sa ating mga relasyon, patuloy nating magkaroon tayo ng tamang desire. And that's where obedience will come into. And as we pray right now, let's all cherish yung ating pamilya, yung ating trabaho, lahat ng mga binibigay na relationship sa atin ni Lord. And with that, we formulate the right desire. Lord, ano po ang gusto nyong mangyari dito sa punto ng buhay kong ito? At doon po magsisimula yung ating pagsunod ng tama sa Kanya. So, let's all pray. Panginoon, salamat po sa aming mga tinanggap ngayon. Salamat po, Panginoon, sa aming mga pamilya. Salamat po sa bawat mga conflict na nangyayari sa aming mga relasyon, Panginoon. Because, Lord, in those conflict, Lord, we believe that your grace is more reflected, Panginoon. Salamat po ng marami dahil alam namin, Panginoon, that the reason why we can be good and react right on our relationship and we can pray for all of those things dahil recipient din kami ng iyong grace, Panginoon. Salamat din po ng marami that, Lord, let your desires be our desires also, Panginoon. At salamat po na mapapatunayan namin iyon sa bawat araw, lalo ngayong linggong ito, Lord. May mga bagay kaming gustong mangyari, ipapanalangin sa iyo. Pero kung ito ay magiging kaparehas ng aming gustong makita, Panginoon, Panginoon, salamat. Pero kung hindi man ito magiging kaparehas ng aming mga bagay na gusto naming makita, salamat ng mas marami, Panginoon, because your ways are higher than our ways and your thoughts are higher than our thoughts, Panginoon. Salamat po that you can bless us more than we can ask for or imagine, according to your power that is at work within us, Panginoon. Shall we all raise our hand? Lord, bless us, keep us, make your face shine before us, and be gracious on us, Lord. And may your countenance be upon us. And Lord, leave us with your peace, Lord, at all times, Panginoon. Lord, we thank you, we honor you. In Jesus' mighty name I pray. Everybody say, Amen and
God bless everyone. God bless, especially also those